Naku po mga kababayan, ikakagulat nyo po ito. Talagang magugulantang kayo dito sa pahayag po ni Senador Alan Peter Cayetano dahil sinagot niya na nga itong aligasyon ni Ping Lacson na may di umano'y may ghost project din daw sa Taguig mga kababayan. Ito po yung pahayag ni Lacson na maghintay ka kasi may ghost project din daw sa Taguig. At nagbigay naman din ng pahayag itong si Senator Alan Peter Cayetano noong July 20 at sinabi niya, bakit ako ang iimbestigahan? Ikaw ang may picture kasama ang mga diskaya. Halak. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo yung sinabi niya. Ito yung sinabi ni Lacson na sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Tapos ito naman yung banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, mayroon daw diskaya project sa Taguig. Mayroon din po sa Baguio City, Pasig City at sa buong Metro Manila. Pero bukod tangi na Taguig ang iimbestigahan. Tama nga naman mga kababayan. Dapat hindi maging one side lang, dapat lahat imbestigahan mga kababayan. Sabi ba ni Senator Alan Peter Cayetano, sino ba ang may picture kay Diskaya? Hindi ba si Senator Lacson? Pero ako ang iimbestigahan at hindi siya. Dapat iimbestigahan daw mga kababayan, hindi daw si Senator Alan Peter Cayetano. Dapat si Lacson daw kasi may picture daw siya kasama ang mga diskaya mga kababayan. So matinding banatan itong dalawang senador mga kababayan, no? Talagang napakatindi. Mainit na issue ito at mainit na sagupaan itong dalawang senador mga kababayan. So pakinggan po natin itong pahayag, buong pahayag po ni Senador Alan Peter Cayetano patungkol dito nga sa aligasyon ni Ping Lacson mga kababayan. Ito na po. So, maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig. And we've checked, remember the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo nag-check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila, kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko dapat imbestigahan itong lahat. So in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema at hindi kami nagkulang na magsabing eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free. No, mga playground para yung parents kasama yung mga anak. So, I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan. But of course, yung nga, ang pakiusap ko, hindi tama na mag-single out at mas mabuti lahat ito. I'll stop there kasi nga we have naman time for that. I'll just remind everyone dito sa page ko that 2 weeks ago or last week, sabi ko na sa inyo, Monday to Wednesday, I try not to comment on other issues para nakafocus sa impeachment. As it is, marami na nagsasabing, eto mga senador na to,
parang prosecution senator judges. Eto na naman mga senador na to, parang mga defense senator judges. So as it is, even if hindi natin pag-usapan yung ibang mga issues, may ganun na eh. So can you imagine if before the impeachment at lunchtime and after around dinner time, I will be talking about other important issues, maghahalo-halo eh. That's why I try to talk about it during the weekend. But marami din nagsasabi na, Kuya Alan, principles, Kuya Alan, daily living, Kuya Alan, minsan nag-enjoy kami sa upakan, but nag-enjoy din kami ng yung substantive. So for example, marami sa, Sir, support naman kami sa anti-corruption. At sana magtulong-tulong na lang kayo sa anti-corruption. Some mean it directly, some are sarcastic, yung magtulong-tulong. But ang point, marami pa rin nagre-reach out na, Sir, walang pantuition. Sir, 3 na yung tumulong sa amin sa medical assistance pero kulang pa rin. Sir, ang taas ng presyo ng kuryente at totoo ba na ang pagkain tataas pa? And then you have the businessmen and women, no? So, for example, restaurant owners, I've been talking to them. Minsan managers, sabi, Sir, on the average, 20-30% ang hinina. I talked to a friend who's an artist at kunikwento din niya na panay may kaya naman yung kanyang kliyente, pero nakikita niya pagka yung sentiment, whether actually humihina negosyo or may sentiment lang na slowing down yung economy, slowing din daw sila pang gastos ng hindi mga essential. So, for example, sa kuryente, I know the DOE, I know the President, I know the Uplift Group is doing something about it, but it might be time for a EDCOM type of we have a PowerCom, but this is House and Senate. Hindi po ito with the private sector and with ERC and with everyone, no? Whether it's a weekend conference or it's a ad hoc committee that will meet for the next 6 months, hindi po sustainable na may mga area na brownout ng brownout, may mga area naman na wala pa rin kuryente until now, and then hindi sustainable yung ganong kataas na kuryente, whether we're talking about commercial or industrial or residential. Diba? I think isa na tayo kung hindi tayo mismo ang pinakamahal sa ating region. So, hindi sustainable. So, pag ganon nakalaki yung problema, hindi pwedeng sabihin lang yung top level. It has to be the whole of government and whole of community approach. Diba? So, I hope you understand, guys, na I do want to have more discussions with you guys, but I meant it na kami sa minority, walang minority majority po sa impeachment court, pero meron sa Senate. May administration opposition. And whether you say it's true or not, we feel yung nakatutok sa amin, whether sabihin mong baril na nakatutok o sabihin mong kutsilyong or sword na nandyan sa liig nyo. So, like in my case, di ba? I have to do the research, I have to do the readings, I have to listen to the lawyers, give them instruction, they have to give me feedback at yung opinion nila when it comes to the impeachment. Staff yun, so legit yun. And then yung sa priority bills, may mga gustong-gusto tayo, meron tayong iba na we disagree. Then pressing issues, let's say kuryente. Then you have yun nga, yung biglang ilan na ba ang existing kong investigasyon ngayon? So, yung sa obstruction of justice, sumagot na kami, pero nandyan sa ombudsman yan. Tapos sabi nila, iniimbestigahan pa nila yung May 13 sa Senado. So, nandyan yan. Tapos yung SEA Games daw, iniimbestigahan nila. Tapos ang Taguig daw, iimbestigahan. So, whether you like it or not, that takes up time and it's a distraction. So, ang dali ko sabihin, sorry, today nakatutok ako sa impeachment, which I do. But if I have to read some documents or read about that, talk to some people about that, etc., that's a reality. So, syempre, nung sinabi halimbawa na may ghost projects daw sa Taguig, syempre, dino-double, triple check ko, tinitignan ko. Pag sinabing may ganito, may ganyan, di ba? But, pag sinabi, it seems like ganito, 2 ways to love Jollibee Cheesy Yum Burger. The beefiest and cheesiest.
So when we knew this map was going to be based in China, 4 of us actually went there to experience it firsthand to make sure we could capture Kailangan ko tignan. Baka naman yung impression, ganon, pero may technical lahat yan eh. You know, engineers, architects, scientists, medical technicians, lawyers, those are all highly technical, accountants. May mga language at kultura yan na hindi likha. So like ako, abogado, hindi naman ako engineer. So pag sinabi kong, bakit flood control yan? Sa ano naman napunta yan? Sa Cali at Park. Sabi, sir, kasi part yan ng major project from Taguig all the way to Pasig to Rizal na yung road dike. So basta't dyan mo nilagay, ganito technically yung ganyan yan. So may mga ganon eh. So handa po tayo na harapin, of course, yung specific. Having said that, hindi ko pwedeng pabayaan ang legislative agenda, ang trabaho ko sa impeachment, ang trabaho ko rin sa holding everyone, including myself and people close to me, accountable, and including fighting for a national agenda. So let me close by saying, we all pray for a nation that is transformed. Hindi yung, madalas kong gamitin tong example na to, yung mga ka-age ko, dati ang sarap pumunta ng Clark at Subic, kung mahilig, nung araw, parang Magnolia, at saka yung pag tinawag namin dati, dirty ice cream, hindi dahil madumi, pero kasi sa bawat kanto-kanto yun, at sa kalye binibenta yung ice cream, at masarap yun, nilalagay pa sa tinapay, so ice cream sandwich. Later on, nagkaroon ng Coney Island ice cream. Pero dati talagang Magnolia lang. So, ang point ko, ngayon napakarami na. So, napakaraming options na sa lahat ng atin mga kailangan gawin at atupagin or bigyan ng pansin, di ba? So, some people will say, sir, sana naman more on health. Ayan, bago na yung secretary. Ilan tawag tayo na palitan na ang secretariat. So, I really have high hopes that the new secretary will do major reforms and will really lay the foundation for better health services and care. No? So, I do believe in giving people benefit of the doubt, giving them a chance kahit na hindi ko sila kapanalig sa politika, for example. But in the case of the health secretary, little info, but I really wish him the best at sana talagang walang politika sa DOH at maayos to. No? But going back to the point I was making, kailangan natin bumalik sa isang sistema na pwede tayong magdebate, pero kumbaga hindi parang patayan. Di ba? So, God bless you. It's Friday afternoon. May event kami tomorrow. It's really talking about the nation, the spiritual side. So, the example I was giving is that if you go to Clark and Subic, not only do you have the burgers na masarap, but pag sinabi doon stop, kahit na walang stoplight, kahit walang CCTV, kahit na walang traffic, stop talaga. O, pag sinabing no right turn, walang sumisingit na right turn. Pag sinabing 30 kilometers an hour yung takbo, sinusunod. Ang problema, paglabas mo sa Clark at Subic, hindi na naman sinusunod yung batas. So sabi ko, may change, walang transformation. So pagpasok mo sa loob ng Clark at Subic, ikaw ay driver na hindi sumusunod sa traffic, bigla kang susunod. Pero because walang transformation, paglabas mo, balik sa dati. But yung mga tumira doon, for whatever reason, doon nagtrabaho, kinuha nung American bases as a subcontract, whatever, after a few months, after a few years, kahit lumabas ka ng Clark at Subic, susunod ka kasi nag-transform. So, yun po ang paghamon sa atin. Ano po ang aspiration as a nation? Ano ang national agenda? But how do we have this change that becomes transformation? Para hindi yung while the cat is away, the mouse will play. So, nangyayari sa atin, pag walang bantay, bahala na. Pero pag may bantay, susunod tayo. Dapat, kahit walang nakatingin, yun pa rin yung tama yung ating ginagawa. So, tomorrow may activity kami about
nation building, transforming the nation. Update ko kayo tomorrow. God bless you. Good night po. Good afternoon and good night. Ayun mga kababayan, yun po yung buong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, no? At sabi niya nga, haharapin niya daw itong mga aligasyon sa kanya. Pero sabi niya rin, dapat maging ano daw, lahat daw, hindi lang yung siya yung iimbestigahan mga kababayan. Kumbaga parang siya talaga yung target ngayon, no? Pati yung SEA Games ay iimbestigahan din. Pati itong sa Taguig, mga kababayan. Mukhang siya na yung next target na senador talaga. So, mag-comment po kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Senador Alan Peter Cayetano. At sa mga bagong pasok po dyan, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe mga kababayan sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.